marami yung umayon doon sa batas na yon. Mukhang wala matitira sa mga kongresista. Oo, ubos sila doon. Kahapon nga, nag-uusap kami ni Laban at Baysana, sabi niya, kwentuhan lang backstage, sabi niya, dapat magkaroon ng batas na bitayin yung mga chismoso. Nako po. May firing squad ka na sa Kurap, bitayin pa yung chismoso, hindi kaya maubos ang Pilipino na ito. Ilan na lang tayong pambira. Ang lungkot nun. Ano nang mangyayari sa atin? Tapos ngayon, meron pang issue. Ipapatawag pa yung vloggers. Mukhang uubusin tayo dito. Ano masasabi mo dyan, Jay? Nagkakagulo-gulo na nga sila eh. Iba yung sinasabi ni Fernandez, iba din sinasabi ni ni Barbers. At ang malala dito, yung dapat gawin ng mga magulang, parang ang nangyayari gusto atang ipagawa sa mga vloggers ng mga congressman. Hindi, ito yung hirap sa mga yan yung hirap sa mga congressman. Hindi nila muna pinag-aralan bago sila magpatawag ng hearing. Pero kasi biruin nyo ang sinasabi kasi nila doon is para para daw makaiwas na maimpluwensyahan ng mga kabataan, ng mga vloggers na nagpapakalat ng fake news at mga vloggers na mga nagmumura. Hindi nila alam, hindi alam ng mga congressman na ito na ang bawat upload po sa YouTube, Facebook at saan man social media platform, may mga guidelines po na sinusunod dyan na hindi nila alam. So, bakit hindi nila alam? Kasi nga hindi nila pinag-aralan. Kasi nga gusto ang kanilang gusto lang mapatawag ang mga vlogger at eto na naman yung sunod na gipitin. Baka mamaya hindi na magkasya dyan sa Congress sa kulungan dyan. Pero Jay, hindi ba parang nag-iba? Kasi yung una, ang nababalita patungkol sa Pogo. Diba, Pogo? Tatlo nga daw Tapos ngayon, nag-iba na. Nagiging hindi tayo magandang halimbawa itong mga vloggers. Ang kasi daw nila, tatanungin daw nila dun about sa Pogo. So, ang tanong dyan, kasi Pogo daw ang nagpopondo sa mga vlogger na to. Yun ang sinasabi nung interview ni Boy Google tsaka ni Barbers. Ito pala mga fake news So, yun nga, na parang i-connect nila sa Pogo. So, bandang huli, ang bunga nito, Duterte na naman. Malamang sa malamang. Sa Duterte na naman nila idadaretso yan. At ang isa sa pinaka, dito, yung kaya katulad yan. Kaya minsan, hindi mo talaga maiwasan yung karma ay high-tech na. Habang ini-interview si Barbers, nasupalpal siya ng isa sa mga anchor ng napanood ko yun. Ng Net25. Kasi sabi kasi ni Barbers, gusto niyang imbitahan ang mga legendary or mga matataas na ang karanasan sa pagiging journalist. Para daw magabayan or maanuhan daw yung mga vloggers. So sabi nung isang anchor ng Net25, ayoko. Kasi kung may maling ginagawa, mali talaga ang ginagawa ng mga kasamahan mo. Yun, hindi siya tumawa na lang. Tsaka maraming kalokohan din yung ibang vlogger. Sana patawag nyo. Isa sa kaya nanalo si BBM dahil dyan sa Talano Gold. Wasa na yung Talano Gold. Sino bang nagpakalat niyan? Di ba mga pula vloggers yun? Oo, totoo diba? yan, Coach Oli. Dapat patas lang. Ang dami nilang pinakalat. May mga nagpapakalat pa nga dyan na magiging ang dolyar daw ay 1:1 sa peso. Di ba? Dapat yung mga ganun ang pinapatawag, hindi yung mga nagsasabi ng katotohanan tapos ayaw lang nila. Halimbawa, itong blank space, itong fill in the blank sa budget. Di ba? Ang laking problema natin dyan. Yan galit kayo sa sumisigaw. Pero totoo namang problema ngayon yan. Ngayon nga, nagkalokohan Bakit? Si Kimbo, inamin, may blank space. Nako. Tapos, ito, sinasabi nila, wala. Pinirmahan. Sinabi ni Ontiveros, sinabi ni Chis Escudero. Ito si Chis Escudero, baon na baon ka. Baka nagbabaon ka dyan. Kita mo, sumasabi.
Sumasabi ka, anong masasabi mo ngayon, partner, dito kay Kimbo? Kay Kimbo. Oo. Before we jump to Kimbo, I just want to make a point doon sa English pala sinasabi tong kasama natin. sinasabi ni Jay Lagyan kanina. natin ng harang dito. Regarding doon sa Pinsan niyan ni Ben Tulfo. regarding dito sa mga vloggers na ipapatawag diyan sa Kongreso, no. Ang sabi nila, mga kababayan, ay yun nga, dahil daw ang espekulasyon nila pinopondohan ng Pogo at mga drug lords. Parang wala akong kilalang ganun. Kaya nga. Ang dami kong kilalang vloggers, pero ni isa sa kanila, walang pinopondohan ng mga ganyan. And ngayon, ang pinagdidiskitahan nila, itong gusto daw nilang maging safe ang social media para sa mga kabataan. Tama yung sinabi mo, Waring Jay, kanina. For your information, Mr. Senators, yung mga social media, Mr. Senators and, Congress pala, Congress, meron pong tinatawag na analytics at meron pong tinatawag na mga rules and regulations sa Facebook, Twitter, and all that na ipinopromote po yan. Kasi pagka nag-ano ka ng nag-set up ka ng account ng Facebook, tatanungin ka doon kung ilan edad mo, ganyan-ganyan. Siyempre, yung mga usapang matanda, hindi yan ipopromote sa mga bata. Yan po Ano yun. naman yung usapang matanda? Usapang matanda, like politics, at katulad ng gusto mong pag-usapan. Yung mga chicks ba? Mga chicks ba? Pambira, bumelta sa akin. Yan. Ganun lang po mga sir. Halatang-halata ho na talagang, sa bagay, okay lang naman na pag-usapan nila kasi wala nga talaga silang alam. Like sa YouTube, meron po yan tinatawag na nakikita po namin sa analytics kung ano yung mga nanonood sa amin. At karamihan sa nanonood sa mga political vloggers ay mga matatanda. Wala po nanonood na bata dyan. Tsaka master, no, maputol lang kita sandali lang. Alam mo, hindi tayo papabor dyan na yung parang gusto nilang pag-usapan. Palagi, yung konting yung kakapiranggot na chismis or yung gusto nilang pag-usapan dadaan sa hearing. Lalahanin nyo, pera natin ginagastos dyan kada hearing. Tuloy mo, master. At syempre, ang ang iniisip ko baka yung mga vloggers na sumusuporta sa mga kalaban nila, contempt para hindi makapangampanya. Parang gano'n, di ba? But anyway... Pero saglit, bago mo anuhin yan, meron kasing kapapasok lang na balita. Ipapatawag na daw si Attorney Trixie at Jay Guevara sa February 4, 9:30 hearing. O yan. Ayan. Markahan mo na yan, Jay. Brother Jay, gusto mo sumama? Hindi, kasama. Andyan na siya. Kasi ano ba? Oo, silang dalawa ni Attorney Trixie. Malamok daw doon, magdadala akong kulambo. Ayan. But anyway, going back dito kay Stella Kimbo. You know. Stella Kimbo, how are you? But anyway, no isang linggo lang hinahabol ka ng mga reporter at pumasok ka bigla doon sa artista van mo. Di ba? But anyway, noong isang linggo mga kababayan, itong si Stella Kimbo, si Representative Stella Kimbo, ay tinatanong po ng mga reporter kung ano ang masasabi niya doon sa mga blank pages doon sa bicameral report. No? At hindi po siya nagsalita. Nakipag-usap siya sa mga doon sa mga reporter, pero yung tanong hindi niya sinagot. At ngayon, mga kababayan, actually kahapon, nagsalita na po siya na inamin nga niya na meron po mga blanco doon sa bicameral committee report. No? At yun ay parang sinasabi niya na parang mga notations lang daw ito. Kumbaga, hindi pa ito yung final. Bicam report yun. Yun ang pagbabasihan noong pipirmahan ng Pangulo. No? Yun ang aamyandahan, yun ang iraratify, tapos yun ang pipirmahan ng Pangulo. Pero nakakatawa dito mga partner, hindi ko alam kung nag-uusap-usap sila Magkakaiba sila ng mga sinasabi. Merong, katulad ni Senator Chis Escudero, ang sinasabi ni Senator Chis Escudero at ni Senator Grace po ay wala daw pirma. Sinasabi naman ng ibang mga kongresista, katulad ni Congressman Ungab, at ni si Raul Lumanuel, mayroong pirma at may mga blanco. At pinatotohanan naman yan ni Stella Kimbo. Pero kanina, may narinig na naman tayo isang kongresista na wala na naman daw blanco. Sa katauhan yan ni Mr. Chua, na representante ng Maynila. So ngayon, hindi natin malaman kung sino-sino ba ang nagsasabi sa kanilang katotohanan. Naglalabo-labo na Dito, sa mga behavior nila, mga kapatid, mga behavior nila, halatang-halata na meron talaga silang itinatago. Kasi
kung wala silang itinatago at pare-parehas yung nakita nilang papel, magkakatugma-tugma sila ng mga sasabihin. Kaya lang ang problema, hindi sila nagkakatugma-tugma mga partner. So, ibig sabihin dito, magkakaiba ang kanilang opinion at ako, balita ko, katulad ng kunwento ni Banat Bay, medyo nagkakaroon ng konting iringan dyan sa Kongreso. Na, di ba itong si Sandro Marcos, siya yung nagtanggal kay Saldico bilang APRO chairman at ipinalit nga ni Sandro Marcos, itong si Stella Kimbo. So medyo nagkakaroon ata ng tampuhan at mga inggit-inggitan si Luzan. So nagkakaroon ng dalawang paksyon, Martin Romualdez at Sandro Marcos. So nagsisimula na sila. O may dudugtong ba kayo doon mga partner? Oo, sa dyan sa kay Bicam issue na yan. No? Ang daming nagpatunay, ang daming sinungaling, no? Isa na yan si Risa Ontiveros. Kunwari ako si Paduano, nag-explain ka. Ang hirap kasi sa inyo. Ito, acting. Ang hirap kasi sa inyo, ang hilig nyo makisawsaw, wala naman pala kayo alam. Katulad yung ginawa ni Ikaw yung si Jay Guevara. Hindi, ang gwapo mo, coach eh. Pag si Paduano na lang yung kaharap ko, nadidistract ako sa iyo eh. Pinailap ka. Iba yung kay Paduano eh. Nagmumugtong yung galit ko dun eh. So dito tayo mapunta, no. Ito isang malaking patunay na napakasinungaling talaga nito ni Risa Ontiveros. Kamakailan lang naglabas ng ng sinabi niya na wala daw siyang nakitang blanco kahit hindi daw siya pumirma. Akalain mo yun, hindi ka na nga pumirma, umepal ka pa. Diba? So dito natin na talagang napakasinungaling nitong senator na to. Idugtong na rin natin dito yung ginawa niya kay Pastor, no? So isa talaga na talagang hindi ka panipaniwalang mga paratang, no? At dito natin dito natin mapagtatanto na talagang hindi talaga dapat paniwalaan to. Puro lang talaga drama, puro lang talaga paninira ang laging nasa utak nitong senadorang to, no? Kasi biruin mo yung ginawa nila kay Pastor, lahat naman yun, halos yung mga kaso doon, puro naman hanggang ngayon, wala nga silang hindi nga nila mapatunayan, hindi nila maiano sa kung totoo man yun, diba? At lahat naman yun, gawa-gawa lang nila. So ngayon, tingnan nyo, sa nga nito ni Risa Ontiveros, talagang grabe, sobrang ba't ba kasi nanalo to, no? Hirap kasi kay BP Sara, tinulungan kasi ito eh. Tinulungan kasi ng mga Duterte to, kaya nanalo to eh. Pero ngayon, talagang nasusupalpal kayo dyan sa Bicam na yan, biruin nyo. Sino papaniwalaan namin ang tanong? Si Risa Ontiveros, si Chis Escudero at Grace po, o si Manuel at Kimbo. Kasi sabi nila, meron daw talaga eh. Yun nga lang, may mga kababalaghan na ginawa silang alibay doon sa Bicam na yun. Itong kabilang panig naman sinasabi, wala daw silang nakita. So parang pinapaikot-ikot nila yung mga tao, ginugulo nila. Eto ganito na lang. Tingnan natin kung sino mas magaling, si Kimbo o si Risa Ontiveros. Mas magaling saan? Linawin mo. Sa lahat ng bagay, bahala na sila kung saan sila magaling. Si Risa, asa magsinungaling. Siguro parang mas the best pa rin sa akin si Risa. Si Risa pa? Oo, kung sa magsinungaling, mas grabe si Risa. Ito, paligsahan na lang kayo para malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Si Risa Ontiveros o si Stella Kimbo. Pero partner, masingit ko lang. Ang ganda nung sinabi ni Jay. Ang ganda sinabi niya na basa na yung credibility ni dito, ni Risa. Isipin mo, parang pinagtanggol ni Kimbo si Pastor Kibuloy. Kasi nilabas niya yung kasinungalingan ni Risa. So kung nagsisinungaling si Risa, ano nga asahan mo sa mga bintang ni Risa kay Pastor Kibuloy? O diba? Kahit nananahimik si Pastor, kaya mo pagka ikaw ay nasa tama, at ikaw ay pinagchichismisan, alam mo, panlaban sa chismis, relax ka lang. Relax ka lang kasi lalabas sa future. Time will reveal yung katotohanan. Makikita nila yung nagpapakalat ng chismis,
demonyita. Yun. At dito, na-justify dito yung kasinungalingan ni Risa Ontiveros. But anyway, alam niyo kung bakit sila nagkakagulo-gulo? Aba, eto na kasi. Dumulog na sa Korte Suprema ang ilang personalidad para ipawalang bisa ang 2025 national budget. Si MJ Mondihar sa report. Inihain na nitong Lunes, January 27, ang petisyon na ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ang 2025 national budget. Sa Facebook post ni Attorney Vic Rodriguez, makikitang hawak nito ang opisyal na kopya ng petisyon. Kasama nito si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na isa rin sa mga pumuna sa mga blankong line items sa BICAM report ng 2025 national budget. Tinawag din nila ang 6.352 trillion budget ngayong taon bilang the biggest money heist o pinakamatinding pagnanakaw sa bansa. Pinitik din ng mga ito ang mga senador at congressman na hindi tumulto sa pagpasa sa national budget at binansagang mga kasabwat sa umunoy pagnanakaw. Nauna namang sinabi ng acting chairman ng House Committee on Appropriations na si Congresswoman Stella Quimbo na walang blanco sa 2025 BICAM report at may pagpayag naman ng technical staff ng Senado at Kamara para ayusin ang typographical error sa BICAM report. Pero sa panayam ng SM9 News ay kinontra ni dating Budget Secretary Wendell Avisado ang dahilan ni Quimbo. Ang sinabi lang doon yung mga typographical errors and those that would require simple correction but certainly not to fill in the blanks specifically for budget appropriation or allocation. No? Kasi wala nga doon Iginit naman ng mga petitioner na pirmado, ratipikado at inihain bilang enrolled bill ang final bicameral conference committee report na puno ng blanco. Kung ganun, walang amount sa bicameral conference committee report in terms of appropriating certain figures or amounts for specific departments. Nabanggit ko nga kanina yung DA, NIA, tsaka PCA. Paano nagkaroon ngayon ng amount dyan at na-filled up yung blank or blanks doon sa enrolled bill? Who did it and who ordered that such be done? Saad naman ni Avisado na may kapangyarihan sana ang Pangulo ng Pilipinas na i-veto ang mga questionabling items sa BICAM report. Pero naaprubahan as is ang BICAM report kahit may mga nauna ng panawagan sa Presidente na suriing mabuti ang budget bill. The President would have exercised diligent efforts. Nauna namang nanawagan kay Executive Secretary Lucas Bersamin, si Presidential Sister, Senator Amy Marcos, na wagayaan ng kapatid niya na si Marcos Jr. na pirmahan ang tinawag niyang very bad budget ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Ayo mga partner, bago ko bigyan ng komentaryo, mayroong pumasok dito di ko pa alam kung confirm to pero may nagkomentaryo na sabi, invited din daw si Mark Lopez. So tatlo na kayo. Si Mark Lopez, tatlo na kayo, Jay. Tatlo na kayo, Jay. Di ba, mag-cheer kami sa labas. Nasa labas kami, mag-cheer kami. Tingnan natin, baka dadami pa yung listahan na yan Pero, alam mo, ako inaantay ko talaga dito. Under the radar to, si BBM. Sa kabila ng nangyayari ngayon sa budget na yan, hindi pwedeng nasa tabi lang ang presidente. Ikaw ang leader Dapat merong sinusundan. Kahit sabihin natin na meron tayong iba-ibang branches, executive, legislative, judiciary, miski na, pumirma ka pa rin, imbestigahan yan, dapat may kamay pa rin ang presidente dyan. Hindi po pwedeng lagi siyang nakagitna. Hindi pwedeng iwas pusoy. No? So, napakalaking issue para sa atin ito kasi nawawalan na po ng direksyon yung ating bansa. At napakahirap po na walang tumatayong leader. Kasi pagka may vacuum of leadership, merong magbibida-bida dyan. And possibly, ganyan na po ang nangyayari sa bansa natin, kaya tayo nagkakaroon ng problema. Posibleng may nagbibida-bida dyan, malay natin, yung speaker, yung Senate President, hindi na natin alam. Diba? Bakit? Kasi hindi hawak ni Marcos. Ayaw niyang gamitin yung bigay sa kanya ng Estado, yung kanyang pagiging leader bilang presidente. Imagine niyo na lang to. Kayo mag-isip.
Kung ito nangyari at ang presidente ngayon si PRRD, ganyan kaya ang gagawin niya, nasa isang tabi lang? Walang say? Magtuturo lang ng magtuturo? Master? Ito kasi ang problema dito. Ilan ba yung boto ni Mr. Martin Romualdez, ni Speaker? Mga nasa 2,000, gano'n? Wala pa atang 50,000 ang boto nito? Hindi naman siguro. Hindi ko sure. Kasi ito... 300K yata. 300K, okay. So ito po kasi ang problema, mga kababayan. Dito sa lumilitaw na problema sa budget, sa BICAM, report, sa committee, nagkakaroon talaga ng problema, lumilitaw, nagagaling ang problema dyan sa Kongreso. Ang problema po natin, kasi katulad na sinabi ni Coach Oli, parang walang pakialam. Medyo dumistansya na nga yung Pangulo, di ba? At sinabi niya na wala daw silang kinalaman. Walang kinalaman ang palasyo doon sa mga blanco. Well, may kinalaman po kayo dahil kayo ang presidente ng Pilipinas. Unang-una, ang problema kasi dito sa ating mga leader, hindi sila nakafocus doon sa mga trabaho nila. Ngayon, nakafocus sila doon sa budget, doon sa pondo. At ang problema dito, ang nakikita natin kung saan ang problema ay nag-uugat diyan sa Kongreso. Mga kababayan, papayag ba tayo na ang halal ng distrito ay siyang nagmamanage o nagmamando kung saan ilalagay ang pera ng taong bayan? Dapat nasa kamayan ng presidente. Siya ang magmamando. Saan mo ilalagay ito, saan mo ilalagay ito. Pero sa lumalabas ngayon, kahit saang anggulo natin tingnan, si Mr. Speaker Romualdez at yung kanyang kanang kamay ang nagbabalangkas ng batas regarding dito sa budget. Yun ang problema. Ang problema kasi sa kanila, may pera. Nandyan ang pera, nandyan ang pondo, nandyan ang budget. Yung budget na yan, gagamitin sana yan para sa ikagaganda ng ating bansa. Pero, hindi sila nakafocus doon sa pagpapaganda sa ating bansa Nakafocus sila kung doon saan sila makikinabang. Kaya walang nangyayari. Tingnan nyo, 3 taon na sila nasa gobyerno. Wala pa rin po tayo na-accomplish, mga kababayan. Wala pa rin infrastructure or anything, any project na magbibigay ng medyo magandang epekto sa ating mga kababayan at maging sa atin mismo. So ngayon, ito ang problema. Nagkaroon ng petisyon sa Korte Suprema sila Attorney Vic Rodriguez. Ngayon, kapag kinatigan ito ng Korte Suprema, anong mangyayari? Ang susundin nating batas o budget, yung budget ng 2024. Ang mangyayari, yung pondo, i-realign doon sa budget points noong nakarang taon. Ang problema dito, kawawa yung mga kongresista, partner. Kasi mawawalan sila ng pangkampanya. Oo, na pera. Yung mga insertions, magiging savings na ng gobyerno yon kung sobra-sobra yung pera. Kaya, ito ang problema kasi sa mga kandidato or sa mga politiko na nakafocus doon sa budget, hindi doon sa papaano gagamitin yung budget sa tama. Yun ang problema, mga kapatid. Partner. Jay. Ano daw sabi? Wala na daw kinalaman ang Malacanang mapatungkol dito. Ginagawa niyo naman kaming tanga kayo. Laki-laki ng Intel Fund ni Marcos Jr. Ba't hindi niya nalalaman na may issue sa BICAM? Tsaka unang-unang makakalam niya, presidente. Hindi, anak ng teting niya, ginagawa niyo naman kaming walang alam mo. Anong silbi ng Intel Fund ni Marcos kung lagi na lang siyang walang alam? Ano yan? Kada mabibisto kayo, sa kasinungalingan nyo, sasabihin nyo, wala kayong alam. Wala pala kayong alam. Sinabi ni Marcos na sinungaling si PRRD. Doon pa nga lang, halatang siya ang walang alam, talaga. Correct. Sorry Ang sinabi ni Bersamin, hindi ako nagkakamali, walang alam ang Malacanang. Oo, wala talagang alam. Yung sinabi ni PRRD, nag-react siya kahit hindi niya alam Biruin mo, anong sinasabi about sa GAA, di ba? Sinasabi ni PRRD about sa BICAM report na may blanco. Hindi nga nila alam. So, hindi mo talaga alam.
ito yung talagang pinakamalinaw na talagang weak talaga tong leader na to. Biruin mo, presidente ka, wala kang alam sa BICAM, sa national budget, sa BICAM report. Anong silbi mo? Ano yan, puro ka lang pirma kahit na hindi mo binabasa, wala ka bang mga sekretary dyan na para alamin kung ano yung mga dokumento na yan, hindi nyo ba yung pinag-aaralan bago nyo pirmahan? Ito yung sinasabi ni PRRD noon na napakahirap maging presidente. Yes. Ganito, araw-araw ang pinipirmahan niya. Minsan inaabot pa siya hanggang umaga. Kaya nga siya nangayayat ng ganyan eh. Lahat yun binabasa niya kasi baka mamaya may makalusot na kinukurap na ang pera ng bayan. So binabasa niya yun, pinag-aaralan niya ng maigi yun para wala siyang maging problema. Kasi nga, yung pirma ng isang presidente, napakamahalaga yan sa lahat. Yan ang parang tinatawag na kapangyarihan talaga dyan. Pag pinirmahan na ng Pag pinirmahan batas na ng presidente yun, batas na yun. So wala kang alam, tapos si Romualdez laging may alam. Ikaw ang House Speaker, tapos si Romualdez ang presidente. Magpalit na kaya sila? Di magpalit na lang kaya kayo. Lagi kang walang alam. Hihingiin namin yung opinion mo. Sabi mo, wala kang alam. Tapos sasabihan mo pang sinungaling si PRRD. Ngayon, ultimong mga ibang mga politiko na nagpapatunay na may blanco talaga dyan, may black item dyan. So sino nga sinungaling ngayon? Di ba ikaw? Yan ang hirap kapag yung tipong basta lang tayong kumuda tapos di naman natin inaalam. Anak ng teteng, ngayon lang talaga ako nakita ng ganyang presidente. Speaking of BBM, sabi mo, walang alam. Pero alam mo, nakailang biyahe yan. Ibang bansa. Iba't ibang bansa ang Isa biyahe. pa yan. Ngayon, wala bang alam yan? Wala. Ano sa tingin ninyo? Meron bang nakuha pa bang matinong investment sa Pilipinas? Nakadagdag ba ng trabaho itong mga biyahe ni BBM? Actually, mga partners, hindi mo na kailangan itanong yan eh. Di ba? Kasi base sa mga pag-aaral, sa mga research na ginagawa ng mga researcher dito sa Pilipinas, lalong lumalaki yung poverty rate dito sa Pilipinas. So doon pa lang malalaman mo na wala talagang nangyari doon sa mga pag-alis-alis niya dito sa ating bansa at wala pa rin tayo nakikita na pinipresenta nila na nanggaling ito doon sa pag-alis-alis natin, doon sa mga investment ito galing sa ibang bansa, wala pa tayong nakikitang ganun eh. Ang nakikita pa lang natin kung paano sila mamigay ng ayuda. So eto, ang problema kasi dito, ang problema dito mga kababayan, ang problema dito, yung naging complacent sila, namihasa po sila doon sa mga ginagawa nila sa unang taon, pangalawang taon, at ngayon sa pangatlong taon. Namihasa po sila, mga kababayan, dahil may kumukontra, pero hanggang salita pa lang nung una eh. Kasi binabalaan nga sila. Pero ngayon, umabot na po ito akala kasi nila walang maglalakas ng loob na pumunta sa Supreme Court. Noong mga unang taon, pangalawa, okay lang. Pinagbibigyan sila ni PRRD, pinagbibigyan sila ng taong bayan. Nagbigay na nga ng hint si PRRD na pag ginulo nyo ang konstitusyon natin, mananagot kayo. At kapag nilabag ninyo ang konstitusyon natin, mananagot kayo sa taong bayan. So eto na yon. May naglakas ng loob na. May nagpunta na sa Korte Suprema. Ngayon, akala nyo siguro, ganon-ganon lang, maloloko nyo ang taong bayan. No? Ang taong bayan, nagmamasid lang yan. Kapag nagkaroon ng pagkakataon na sila ay makaganti dito sa kawalang hiyaan na pinagagawa ng mga taong gobyerno, hindi naman mananahimik yan, mga partner. Oo, tapos ito pa, meron tayong naalala ko mga partners, yung sinabi ni BBM, may sinabi to si BBM at saka si Speaker Martin, yung isa Tagalog, isa English, hindi ko lang malaman kung sino yung Tagalog. Basta sabi nung isa,
your days are numbered. Yung isa, patungkol to sa mga smuggling, ha? Yung isa naman sabi, bilang na ang araw nyo. Hanggang ngayon, meron bang nahuhuling mga smuggler? Ito mga smuggler sa bigas. Meron na ba? Meron na ba? Ang balita ko, sabi nyo, bilang na ang araw ninyo. Taon na kayo dyan, wala pa rin nangyayari. May listahan nga eh. May nilabas silang listahan. Ito mismo sila, Martin. Meron silang nilabas na listahan. Ni isa, wala silang inimbestigahan. Ang gusto nilang imbestigahan, vloggers. Alam mo, partner, wala naman kasi sinabing humuhulihin eh. Bibilangin lang yung araw. Magbibilang lang pala pambihira. Pero ito, ikaw, partner, may ano ka ba? May dudugtong ka doon sa sinabi ni Concholi? Ito, yung ano na lang. Sige. Ito. Idinadaing ng mga magsasaka ng tabako ang kakulangan ng suporta ng Administrasyong Marcos sa kanilang industriya dahilan kung bakit marami raw magsasaka ang nawawala na ng gana sa pagtatanim. Bukod pa riyan, dehado rin sila dahil sa umano'y talamak na pagpupuslit ng mga sigarilyo sa bansa. Pero ang malaking tanong daw nila, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin napaparusahang smuggler? Alamin sa balita ni Sheena Torno. Sa kabila ng panganib na dulot ng paninigarilyo sa kalusugan ng tao, ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang nahuhumaling nito. Batay sa datos ng World Health Organization, tinatayang nasa 321 na mga Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa paninigarilyo. Kabilang daw dyan ang cancer sa baga, sakit sa puso at iba pang malulubahang kondisyon. Bagamat may negatibong dulot ito, hindi rin maitatanggi na ito rin ang pangunahing pinagkakakitaan ng ilan sa ating mga kababayan. Halimbawa na raw dyan ang mga magsasaka ng tabako sa Ilocos Sur. Katunayan, nasa 70% ng iba't ibang variety ng tabako gaya ng Virginia, barley at native ay nakukuha mula sa nasabing probinsya. Yun nga lang daw ay marami na sa ating mga kababayang magsasaka ang naghihirap at hindi pa rin umaangat sa buhay. Kaya sabi ni Bernard Vicente, Presidente ng National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives. Ang aming grupo ay sa ngayon ay bumababa na. Isa rin daw sa dahilan kung bakit tinatamad ang mga ito ay dahil sa napakamahal ng farm inputs at labor cost. Wala rin daw gaanong suportang nakukuha ang mga ito mula sa gobyerno. Bukod pa riyan, kakaunti na lang daw ang tumatangkilik sa lokal na produkto dahil sa talamak na smuggling. Sa pagdinig ng Committee on Ways and Means Joint with Trade, Commerce and Entrepreneurship sa Senado, ay ipresenta ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga smuggled tobacco products na nabili sa mga establishmento sa Quiapo, Maynila. Patunay daw ito na hindi pa rin nasusugpo ang smuggling, hindi lamang sa tobacco products kundi sa iba pang mga produkto. Sabi nga naman ng Federation of Philippine Industries o FPI, mabenta raw ito sa ating bansa kaya talamak ang smuggling. Putting a high tax is not a solution. When you yearly tax the product, you are making yung mga mastermind, you're just giving them the strong appetite to do smuggling because sa tax alone, they will make money already. Smuggling will only go to a place where the price is high. Walang loko-lokong smuggling na pupunta doon sa parang maritatas ang benta. Wala. So, that is what is happening now. Local nuts tobacco, dito sa atin, ang consumption na lang 60%, 40% being consumed now by illegal cigarette. Nakakadismaya raw dahil wala pa ring pangil ang nilagdaang Anti-Agriculture Economic Sabotage Act ng administrasyon. Pero bakit hindi pa rin nga ba nahuhuli ng mga taga-gobyerno ang mga nasa likod nito? Ang tingin ko dyan, kasi ang mga mastermind sa smuggling, magagaling ang kanilang manifestation. Kaya maraming maniniwala sa kanila. Magaling mag-money obra. Bakit malakas ang loob? Siyempre, siguro may protector, whatever, no? Bilyong-bilyong piso na nga raw ang value-added tax sa sigarilyo ang nawawala sa gobyerno kada taon dahil sa talamak na smuggling. Sa oras na hindi ito masugpo ng Marcos administration. Binubuhay mo ang mga magnanakaw. Binubuhay mo ang mga bandarambong. Ano pa? Pinapatay mo ang, ganito yan. Pag namatay mo ang industriya,
it will affect also the workers. It will affect the coffers of the government. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Matindi partners, itong problema talaga natin sa smuggling. Ganda nung sinabi niya na binubuhay mo yung mga magnanakaw. Kasi pagka hindi nasusugpo itong mga isipin mo, nagpapakawala ka na ng drug lord. Di umano. Tapos bumubuhay ka pa na magnanakaw. Tapos siga-siga pa dyan yung mga NPA nagpapakulong ng pulis. Saan tayo pupulutin yan? No? Pero alam nyo, kung titingnan po natin, isa na po sa pinakamura ang sigarilyo sa Pilipinas compared sa ibang bansa. Ako, marami na ako napuntang bansa kasi nag-OFW ako dati. At ako ay dating naninigarilyo. My last stick was 2015, hindi ko makakalimutan yon nung nag-quit ako sa sigarilyo. And before, ang nakakadalawa, 2 to 3 packs a day po ako ng sigarilyo. Salamat sa Diyos, sa grasya ng Diyos, at tayo nakaalis na po doon sa paninigarilyo dahil hindi na siguro ko aabot sa edad ko ngayon. Siguro mukha akong ano ngayon. Talagang sisira ng katawan po ang paalala lang po doon sa mga naninigarilyo. But anyway, kung gusto nyo yan, matanda na kayo. Hindi ko po na kayo pagbabawalan. Pero ito sa smuggling kasi, talagang naapektuhan yung ating mga kababayan dito. Yung local. Kasi pagka pumapasok po yung mga sigarilyo na hindi nabibigyan ng tax, smuggled, lugi po yung mga nandito na may tax. Doon ang nagiging problema. Sabi nung kanina nagsalita, hindi po solusyon yung lalakihan mo ang tax. Ang solusyon dyan ay dapat mahuli yung smuggling. Para sa akin, both. Dapat siguro lakihan din ng tax para ma-discourage yung mga naninigarilyo. Kasi marami sa ating mga kababayan, wala nang pambisyo, nagbibisyo pa. Magbibisyo, manghihingi. Di ba? Pati yosin yan, hihingin yan sa mga kaibigan, no? Di ba? Nay, pahisan po. Naalala ko dati, no? Pati lighter namin, nagkakawalaan kasi lahat ng tropa naninigarilyo. Ganyan po ang noon. Pero matagal na pong problema tong smuggling. And sabi ko nga, balikan ko yung sinabi nung magpinsan, bilang na araw. And until now, wala. So, ako, hinahanap ko si Marcos. BBM, where na you? Dito na us. Saan tayo pupulutin pagka ang dami na nating problema tapos itong smuggling tuloy-tuloy. Alam mo, kawawa. May mga kilala tayo na may mga magsasaka, may mga farm, na nagkakaroon sila talaga ng problema. Hindi lang dito sa mga tabako, pati na rin sa mga bigas. Kasi nga, may pumapasok na bigas na walang tax. Smuggled. Samantalang sila, walang suporta ang gobyerno doon sa mga local farmer natin. Ang problema nun, natataksan yun. Yung pumapasok, wala. So, paano tayo aasenso niyan? Partner, anong masasabi mo, Jay? Paano hindi mawawala yung smuggler na yan? Yung iba nasa gobyerno. Hindi talaga mauubos yung mga yan. Tsaka yung sinasabi kanina ni Coach Oli na pinapalaya yung mga drug lord, hindi yun di umano. Talagang totoo yun. Paano? Doon pa lang Coach Kung ikaw pinapaboran mo ang NPA at mga drug lord, pinapalabas mo, pinapalaya mo, huwag ka na magtaka na bakit hindi nawawala smuggling dito sa Pilipinas. Correct. No? So, yun lang yun Tanggalin yung droga na yan. Kaso paano tatanggalin Kung yung mga drug lord nga, drug pusher, ginagawa pang witness para ipang laban sa mga Duterte, wala tayong magagawa dyan. Tsaka yun nga, sinabi ko kanina na bakit hindi mawala-wala yan sa panahon ni PRRD. Halos talaga nabawasan yung smuggling na yan sa Pilipinas. At ngayon, unti-unting ang binalik, unti-unting nagbabalikan na lahat. Paano nga kung yung ibang smuggler nasa gobyerno? So wala tayong laban dun. Paano natin sila mapapatalsik? Paano natin mawawala sila yung nasa kapangyarihan. Tsaka yung sinabi kanina na parang tinatamad na yung mga magsasaka
sa pagtatanim. Alam nyo, yung sinabi ko pa nung nakaraan sa live ng SMNI, na yung ibang magsasaka, yung kanilang lupa, ginawa na lang nilang mina. Hindi na sila Napanood ko yun. Kala ko subdivision. hindi na sila Sa Bicol yun, hindi na sila nagtatanim ng mga gulay, palay. Ginawa na nilang minahan. Kasi ano sila wala pinapabayaan ng Tama. ng administrasyon. Tsaka obvious naman na pinapabayaan O tignan nyo ngayon, pataas ng pataas bilihin ng mga gulay dito sa Pilipinas. Pero yung mga magsasaka, wala man lang kinikita ang maayos. Ano nangyayari? Ang taas ng presyo pagdating sa mga magsasaka, ang baba ng kita nila. Doon pa lang yan pa lang diyan nyo na agad mapagtatanto na talagang etong administrasyon, kung sa totoo lang, ito masakit lang tong pakinggan pero totoo, mas inaalagaan pa ng administrasyon yung mga adik kaysa sa mga magsasakay. Yan Sa totoo pool. naman talaga magalit na kayo kung magalit, pero yan ang katotohanan. Poop na poop. Yung mga magsasaka na pag-iiwanan na sila. Paano na lang pag wala na yung mga yan? Kaya nga yung dating biro ko sa mga vlog ko na balang araw, baka magdildil na lang tayo ng buhangin galing sa West Philippine Sea, baka mangyari yan Pwede. Pero Jay, meron akong tanong bago matuloy yan. Meron ka bang bagong napaniginipan? Gusto ko Wala pa. Kasi, wala pa. may gusto akong itawag kay Jay kasi tayo may Coach Oli, Master Judea, Jay the Dreamer. Jay the Dreamer. Anong panaginip mo? Kanina may Meron ba? kinukwento ka Meron ba? Ha? Panaginip? Nananaginip ako na na malapit na daw ma-impeach yung isa. Hindi yung gusto nila impeach, Hindi, parang malapit nang mabalik na daw yung istorya. So anyway, ang biruin mo dito sa sa Pilipinas, halos lahat ng ahensya ng gobyerno natin may problema sa administrasyon ni Marcos. Pero mag-focus muna tayo dito. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong industriya ng mga tabako dyan sa norte. Kawawa nga Baka sa tingin ko, parang paubos na, pawala na, dahil imbis na magtanim sila ng tabako, lumuluwas na lang sila ng Maynila para makapaghanap ng trabaho. Kasi nga, wala namang kinikita talaga sa pagtatanim ng tabako. Ipaprocess pa yan, bibili ng mura, di magtatrabaho na lang ako ng construction sa Maynila. So, yan ang unti-unting pumapatay sa ating mga industriya katulad ng tabako, mais, lahat ng yan, mga pananim na yan. Isa ang dahilan kung bakit namamatayan. Itong mga smugglers. Itong mga smugglers, mga kapatid, tama yung sinabi ni Mr. Aranza Hindi yan maglalakas ng loob kung wala silang protektor. Totoo yun. Napakatotoo ng sinasabi ni Mr. Aranza. Dahil kung babalikan natin sa panahon ni Pangulong Duterte, mga kapatid, siya mismo ang nagsabi na ang kalaban niya ay nasa loob ng gobyerno. Lahat ng mga tiwali na pwede niyang kalabanin, inaasahan niya kalaban ay nasa labas, nasa loob pala ng gobyerno. Kaya nga hindi niya basta-basta nasawatay yung droga ng panahon na yun Dahil lahat ng karamihan, hindi naman lahat, karamihan sa mga protektor ng droga, protektor ng smuggling, protektor ng mga korupsyon, nasa loob ng gobyerno. Kaya yun ang pinakamalaking problema na natuklasan ni PRRD. At sa talang buhay natin, si PRRD lang ang nagbulgar na marami ang tiwali na nakaupo sa gobyerno. Pero, mamaya marami pa tayong pag-uusapan. Mag-break muna tayo, huwag po kayong aalis at magbabalik ang programang Banateros. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming
nagagawa at nararating ang malasakit. Para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Ipanaw Sambayanan Party List. Tumitindig para sa karapatan ng mga katutubo, maralita at bawat Pilipinong nangangailangan ng kalinga at pag-asa. Ipanaw Sambayanan Party List. Ang pinakamatapang na boses ng mga Pilipino. Sama-sama para sa pag-asa ng bayan. Simulan natin ang bagong bukas. Number 18 sa balota. Ipanaw Sambayanan Party List. Ng banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Ayon at nagbabalik po ang Banateros. Samantala, pasado na sa Senado ang isang resolusyon na naghihikayat sa National Telecommunications Commission or NTC na magbigay ng pansamantalang otorisasyon para makapag-operate ng Starlink Internet Service ni Elon Musk dito sa Pilipinas. Si Troy Gomez sa report. Hinimok ng Senado ang National Telecommunications Commission na bigyan ng provisional authority ang Starlink para makapag-operate sa bansa habang wala pa itong prangkisa mula sa Kongreso. Sa Senate Joint Resolution No. 3 na inaprubahan itong Lunes ay nakasaad na ang pansamantalang permit mula sa NTC ay magbibigay daan upang makapagtayo, mapanatili at makapag-operate ng satellite ground stations para makapagbigay ng internet services sa bansa ang Starlink. This resolution represents a decisive step towards bridging the digital divide, uplifting underserved communities, and fortifying our nation's digital resilience. Sa pahayag ni Senator Grace Poe sa pag-iendurso sa Senate Joint Resolution No. 3, binigyan niya ng diin na 65% ng mga Pilipino sa bansa ang walang maayos na internet connection at marami ang mabagal pa rin sa internet dahil hindi makapagtayo ng infrastruktura sa malalayong lugar. Aniya ang Starlink ang solusyon upang maging connected sa internet ang mga isolated na lugar sa bansa na hindi kailangan magtayo ng pasilidad. Let us act decisively to ensure no one is left behind in this digital revolution. Mr. President, let us seize this opportunity to shape a future where every Filipino is empowered by connectivity. Nagayag naman ng suporta si Senator Joel Villanueva sa nasabing resolusyon. Anya, ang mas maayos na koneksyon sa internet ay magpapalakas sa sektor ng edukasyon, kalusugan, kalakalan at mga serbisyong pampamahalaan at magsusulong sa digital transformation ng bansa. Hiling ko lang po, Ginoong Pangulo, ang hiling po natin na hindi lamang po maging mas mabilis at mas reliable ang ating koneksyon. Sana po ay lalo pang mapababa ang presyo nito upang maging abot kaya para po sa nakararami nating mga kababayan. Sang-ayon din dito si Senador Sherwin Gatchalian sa kahalagahan ng mga serbisyo ng Starlink, lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Binigyan din niya ang kahalagahan ng internet sa pagbibigay ng mas magandang oportunidad sa mga remote na komunidad para sa edukasyon, trabaho at komunikasyon. This initiative aligns seamlessly with our broader legislative agenda for digital transformation. Through our proposed Digital Transformation of Basic Education Act, we aim to fast-track the deployment of free public Wi-Fi in all public schools in line with the Free Internet Access in Public Places Act. Para naman kay Senador Juan Miguel Zubiri, ang mga serbisyong telekomunikasyon ng Starlink na gumagamit ng satellite ay maaring magbibigay ng koneksyon sa mga lugar na pinakamalayo at pinakamahirap maabot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. So yun mga partners, no? Maganda yan kasi magkakaroon na ng access ang ating mga kababayan na nasa liblib na lugar
sa internet. Kasi ito ang problema natin dito sa Pilipinas eh. Kung hindi makapag-aral ang mga kababayan natin diyan sa mga kabundukan, sa mga liblib na lugar, wala talaga silang idea kung ano nangyayari sa kapatagan. So sa pamamagitan itong Starlink, kahit papaano, magkakaroon sila ng access sa mga internet, sa TV, kung ano talaga yung lagay ng ating lipunan. Kasi ito ang nagiging problema sa bansa natin. Bagal ng internet natin, lalo-lalo na yung serbisyo, mapapamura ka talaga. Lalo na dyan sa isa, pwede ko lang pangalanan. Pinainit niyo ulo ko nung naglipat kami. Starts with the letter P? It starts with the letter P. Letter P. Yon. Yon. Ako natutuwa ako dito. Sana ipasa nyo na ito para kahit papaano magkaroon ng pagkakataon itong ating mga kababayan na kahit papaano maka-access sa internet dyan sa kabundukan. Kasi mahirap din sa kanila At nagiging mangmang sila na hindi naman nila kasalanan. No? Nagiging mangmang yung mga kababayan natin dyan sa kabundukan na hindi naman nila kasalanan dahil hindi nga sila naaabot May mga lugar pa tayo dito sa Pilipinas na kahit hindi naaabot ng mga guro. At alam nyo ba na nadagdagan yung isla natin sa Pilipinas from 7,107, 7,107, ngayon nasa 7,000 yun, di ba? Basta nadagdagan. So, high tide, low tide. High tide and low tide. Hindi lumulubog yung mga yun. Ang lumulubog lang itong bansa natin, buo. Kasi sa mga gawa ng mga politiko na humahawak sa atin, sa mga leader natin ngayon. So, para sa akin, okay, itong satellite internet na ito. Mauna pang panukala yung mga senador dito sa Starlink na to kaysa sumagot doon about sa pirma nila sa Vicam. Ang galing nyo talaga. Pero yun nga, eto maganda naman to kung sa maganda itong Starlink na to. Pero sana afford to ng lahat. Afford ng mga katutubo, afford ng mga kababayan natin, ng mga nasa liblib na lugar. At sana ito ay hindi magamit sa pagyaman ng ibang mga politiko. Ayun yung pinakamahalaga doon kasi baka mamaya malakas ng internet natin, mas doble naman ang gagastusin sa ganito. At baka laanan na naman ng sandamakmak to na pondo, tapos bandang huli, wala na naman, nganga na naman. Alalaan ninyo, maraming inanuhan ng pondo pero hanggang ngayon wala tayong naramdaman, di ba? So, yun lang masasabi ko dyan. May iba tayong mga partners, no? Meron akong tanong dito sa ating mga manunood. Kasi napupuna natin na bakit nananahimik si BBM patungkol dito? Si Saldico, tahimik din tungkol dito sa blank items na to, blank space na ito, itong fill in the blanks na to, kung ano man tawagin nila. Pero ako talaga, nagtataka dito kay Martin Romualdez. Napakatahimik. Isipin mo, speaker ka, nangyari yan dyan sa vice cam, ang dami mo mga alipores na pumirma tapos tahimik ka. May kasabihan, pagka meron kang alam sa maling bagay at hinahayaan mo lang to at nananahimik ka, ang tawag doon kasabwat. Yun ang sabi nila. Pero sa akin, hindi kasabwat ang tawag ko dyan. Pag may alam kang mali at nananahimik ka at tao mo yung nagkakamali, hindi kasabwat lang yan. Sa akin, ang tawag ko dyan, sindikato. Kasi hindi, politiko kayo. Kaya nga kayo binoto, much is given, much is required. Kaya kayo binoto ng tao para protektahan nyo yung mga tao. Nagkakaroon ng mali dyan, tapos nananahimik kayo. So ano yan? Pinagtatanggol nyo mali. Kahit hindi kayo nakagawa ng mali, pagka may alam ka, dapat nagsasalita ka. So, asan na? Asan na si Speaker Martin? May balita tayo dito. Tingnan natin kung ano masasabi dito ni Atty. Sal Panelo. Nahuhuli sila sa kanilang mga bibig. They weave yung tawag dito, yung spider, di ba? Gumagawa ng, yung gagamba. Gumagawa ng web. Kagagawa nila ng kasinungalingan. Nagbabanggaan tuloy lahat ng mga pinagsasabi nila. Kaya yan, kitang-kita tuloy ang ebidensya. Mga sinungaling talaga.
Pero attorney, yung hinihintay ng ating mga kababayan dito, ano na po yung sana po sila Speaker Martin Romualdez, si Congressman Zaldico? Wala na yun, di ba? Pinalitan na ni Teacher Stella. Bakit daw hindi nagsasalita? Bakit si teacher, o si Congresswoman Stella Kimbo yung nagsasalita ngayon? Sila man sana, yung sabi mo nga, may 4 na opisyal yung mataas during sa BICAM report nitong 2025 national budget nakasama. Ang hindi nila pagsasalita, ibig sabihin, complicit sila. Kasama sila sa sabuatan ng paglalagay ng blanco. Nilagyan nila ng mga figures bago nila ipinadala kay Presidente Marcos Jr. Ngayon, Master Judea, ano masasabi mo dyan? Well, ito ang problema dito, no? Ito mga kongresista natin, lalo na si Martin Romualdez, ang Speaker of the House, magaling lang ito sa pagpapasikat, sa pagpapamimigay ng akap, pamimigay ng kung ano-anong ayuda na dapat hindi naman siya ang namimigay nun. Pero peto, pag nagkakaproblema na, wala na. Kanya-kanyang tago na sila. Kanya-kanyang palusot na at hindi na alam kung ano gagawin. Kasi nga, doon sila nakapokus. Doon sa budget Hindi naman doon sa mga gagawin nila. Yan ang problema Pagka, sabi nga ni Pastor Apollo Sikibuloy, kapag ang leader matuwid, magiging maganda ang bansa mo. Pag ang mga leader mo ay paliko-liko at kung ano-anong pinag-iisip na kalokohan, abay, delikado ang bansa mo. Katulad na nangyayari ngayon. Delikado. Na yan nga yung sinasabi ko na alam nyo ba't hindi nagsasalita si Martin? Kasi nga may mga puppet siya na nasa harapan. Katulad yan. Kaso yung isa wala na. Si Panelo tuloy. Si Kimbo. So marami dyan, no? Kaya hindi nagsasalita. Tsaka ano na yan ang nasa isip niya ni Martin is, wala na, hindi ko na kailangan sagutin yan, hindi ko na kailangan magsalita dyan kasi nagsalita na yung mga bataan ko or yung mga puppet ko. So ano pa bang alam naman natin lagi yan kapag medyo gipit na sila, si Prime Minister Martin Romualdez, future, talagang ganyan ang ginagawa niya, nananahimik. At ito may kasabihan, hindi lahat ng nananahimik ay siya ay walang kasalanan. Kasi kadalasan pag may mga ganyang sa mga na kapag nananahimik, minsan, yun ang mastermind. Delikado. Hindi po ako nagsalita nun. Si Master Judea po. Wala naman tayo binagit na pangalan. Wala naman Mastermind din yan. Pero yun nga, kadalasan, maraming pwedeng dyan, yung hindi lahat ng umiiyak ay siya ang nagsasabi ng katotohanan. Yan. Hindi lahat ng umiiyak, siya ang naapi. Oo. Nabiktima ako ng ganyan. Kaya mag-ingat-ingat yung pala po tayo. iyak. Iniyak-iyakan ka ba dati? Iyak-iyakan ka ba? Paano But iyak? anyway, sa mga kababayan, puro na negatibo nangyayari sa ating bansa. Dali natin doon sa medyo light na Alam nyo ba? Tapos ka na ba, partner? Alam nyo ba na ang balita natin, parami ang sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Mula nung napanood nila yung video ni Mr. Holly, Senador ng Amerika, na talagang ginigipit lang yung mga simbahan doon sa Amerika. Tapos dinala dito sa atin sa Pilipinas. Ginigipit din si Pastor Apollo Kibuloy kay OJC. Yung pala nauna na doon sa Amerika na ginipit. At nalaman na rin naman natin yun. Pero, eto nga, nagtipon-tipon ang mga Pilipino sa Madrid, Spain para suportahan ang kandidatura ng isang senatorial aspirant, si Anton Cero, sa detalye at balita mula sa Barcelona. Umabot na rin dito sa Europa ang panawagan ng pagbabago sa Pilipinas at isang senatorial candidate ang susuportahan ng mga Pinoy dito sa Espanya. Malayo man sa lupang sinilangan ay hinding-hindi mawawala sa diwa ng mga Pinoy dito sa Spain ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Kamakailan ay nagsama-sama ulit ang ating kabayan para ipahayag ang kanilang saloobin. Lalo't malapit na ang 2025 midterm election.
Para sa kanila, responsibilidad ng isang Pilipino ang pumili at bumoto sa eleksyon. Kaya ngayong panahon ng kampanya, suportado nila ang pagtakbo ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagkasenador. Kasi nakikita ko po kung paano siya maghawak ng KOJC na napakaganda, napakalaki at disiplinado ang mga tao doon sa KOJC. Sa event, ipinakilala ng mga volunteer ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement sa Spain ang mga plataporma ng spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ. Numero 1 diyan ang Zero Corruption Campaign katulad ng pamamahala niya sa KOJC. Nandyan din ang mga programa at panukalang batas para sa kalikasan, poverty alleviation, pangkalusugan at livelihood. Si Dindo Perez ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement Europe ang bumasa sa mensahe ng senatorial candidate para sa mga Pinoy sa Spain. Ang aking vision ay maging first world country ang Pilipinas. Walang korupsyon, walang karahasan, walang kawalan ng katarungan. No corruption, no violence, no injustice. Ang aking pangarap ay peace, prosperity, at stability. Bawat Pilipino ay mabuhay ng mapayapa, masagana at may katatagan. As of 2022, mahigit sa 19,000 ang registered Filipino voters sa Spain. Hindi pa kasama ang Sebase Pinoy workers dito. Kasama ang mga Pinoy sa Spain at OFW sa buong mundo sa tututukan ni Pastor Apollo oras na maging senador. Kabilang sa kanyang isusulong ang OFW Retirement Security Act para tiyak na may savings ang mga bagong bayani oras na matapos ang kanilang deployment abroad. Ako ay may hangarin na maranasan ng Pilipinas na maging first world class, first class citizens na kinikilalang kapantay at hindi itinuturing na alipin o nasasakupan ng anumang bansa. Kung luluubin ng ating Panginoong Diyos na ako'y maging isang lingkod bayan bilang isang senador, asahan ninyo ang pagsisikap kong makamit natin ang hangaring ito. Absolutely yes. Dahil nakikita po natin ang performance ni Pastor Quiboloy. Kung nagawa niya sa kanyang congregation, gagawin din niya yan sa buong Pilipinas. Ito pong si Pastor, may resibo na po, may napatunayan na sa KOJC pa lang. Kung nagawa niya sa KOJC yun, magagawa niya yan sa buong Pilipinas. Po ang pangyayari sa Davao na marami po siyang nagawa at hindi lang sa Davao, sa buong mundo. Lalo na napakabait talaga ni Pastor Quiboloy. Kaya dapat natin siya iluklok sa pagkasenado. Kami po dito sa Madrid, Spain ay magkakaisa para kay Pastor Quiboloy dahil nakita po natin na yung mga ginawa niya, kumbaga may experience na. So nakita na natin kung paano niya pinamahalaan ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi lamang dito sa Espanya ang Pastor Apollo Quiboloy for Senator Movement dahil magkakaroon din ng aktibidad sa maraming bansa dito sa European Union. Nag-uulat para sa ACMA9 News, ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent dito sa Europa. Ayun, di ba mga partners, tama yung sinabi ko. Parami ng parami ang mga sumusuporta kay Pastor Apollo Quiboloy. At napapansin nyo ba, kahit araw-araw nating pag-usapan si Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi tayo nauubusan ng sasabihin dahil napakarami niyang accomplishments, no? At napakasarap ipagtanggol ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi lang dahil alam natin na wala siyang kasalanan, kundi marami siyang naiambag na sa Pilipinas at maiaambag pa. Nagkaroon tayo ng pag-asa nung tumakbo si Pastor Apollo C. Quiboloy. Partners. Kaya nga ngayon di ba, alata naman natin na sobrang pangit talaga ng kinakainat na ng Pilipinas dahil napamugaran tayo ng mga
tiwaling or mga pangit na pamamahala or yung mga nakaupo sa gobyerno. So hahayaan pa ba nating makaulit sila or madagdagan sila? So syempre hindi. Kaya nga ito yung pagkakataon na talagang kailangan natin itong sila pastor. Kaya ako sila kasi marami sila. Kasi mas maganda rin na may katuwang talaga din si pastor, no. So isa na rin niya si pastor sa isa sa mga sinasabi nating hindi natin kailangan palagpasin dahil ito na yung blessing sa atin sa itim or sa hirap ng dinadanas natin dito ngayon sa bansa. Kahit papano may isang biyaya na ibinigay sa atin na kailangan nating tanggapin at wag natin palagpasin. Ito yung pagkakataon na maihalal si Pastor Apollo Kibuloy bilang senator o masigit pa ako kasi iba yung pangarap ko pa kay Pastor. Mas mataas pa dyan sa pagiging senator. Pero alam naman natin na hindi ring basta-basta kasi kung noon pa man ay kung gahaman lang sa kapangyarihan etong si Pastor Apollo Kibuloy noon pa man ginawa niya na or tumakbo na siya. Pero hindi niya ginawa yun. No, pero dahil ngayon na sobra na yung ginagawa ng administrasyon at sobra na yung pagnakawan sa kailangan niya na talagang kumilos. Kaya tayo magkaisa at wag na nating palagpasin na iboto at talagang iboto natin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo, mga partners, ito si Pastor Kibuloy, pulis to. Bakit? Magiging pulis to sa Senado. Tama. Kaya na nakaupo. Yari, ito, si Pastor Kibuloy ang magiging bantay natin dyan sa Kongreso. Hindi nila kayang diktahan yan. Proven na yan. Alam mo, kaya nagigipit ngayon si Pastor Kibuloy, sinubukan niyang diktahan Diniktahan yan, hindi nagpadikta, hindi nagpabayad, pinili yung mas mahirap na daan, kaya ngayon siya ay nakakulong dahil nanindigan siya doon sa tama kahit mahirap. So, hindi mo kayang diktahan yan. Again, may resibo na po si Pastor Kibuloy diyan sa hindi mo kayang i-manipulate si Pastor Kibuloy dahil may sariling utak to at may paninindigan. So, kailangan natin ng pulis dyan sa Senado. Palagay ko, eto na yung inaantay natin, si Pastor Kibuloy. Parang magiging parang kung sa panahon ng mga senador noon na namimiss natin, parang magiging Miriam Defensor Santiago. Pwede. Baka pwede. Masigitan pa ni Pastor yun. Kaya nga sabi ko nga baka yung inaasahan nating magagawa ni Pastor maging triple o doblehin niya pa na hindi niya... Kasi mahirap din yun Katulad ni Marcos, ang daming pangako tapos wala rin natupad. So mas okay na rin yan na ganyan tapos biglang manggugulat siya na... Pero ako ramdam ko na magagawa niya yan. Master. Sabi nga, pinagkukwento na namin ni Edmar, no? May mga taong matatalino, may mga taong sakto lang. Pero kung na-compare natin kanina, si Miriam Defensor Santiago, kung sumalangit na mga kanyang kaluluwa, no? Sa tingin ko mas magaling si Pastor Kibuloy. Kasi sa academics, magaling talaga yun. Si Miriam Defensor Santiago. Abogada. Pero sa experience, si Pastor Apollo Kibuloy nagaling mahirap hanggang sa umangat siya na umangat. Si Madam Miriam, parang mayaman na talaga siya. Kumbaga, yung experience pa rin ang mag-aano sa'yo bilang isang tao, magpapakilala sa'yo bilang isang tao, at sa experience na yan, yun ang magtuturo sa'yo. Sabi nga nila, di ba, the best teacher is your experience. Yun, tama-tama, mismo yan. Master Judea, Jay the Dreamer. Kita-kita po tayo uli, mga banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas na ating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas na ating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros.
ng ordinaryong Pilipino. Panatero sa'y walang makakaawan. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Ihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Dahil sa malasakit, mas nailapit ni Senator Bongo ang medical assistance, primary health services at specialized care para sa ating mga kababayan. Sa malasakit, prioridad ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan. Samahan pa ng sports, panalo ang kabataan. Bunga ng malasakit ang pagbigay lakas sa mga lokal na negosyo at mas maayos na trabaho. Sa malasakit, serbisyong may puso, kalinga at proteksyon para sa mga OFWs nasaan man sila sa mundo. Maraming nagagawa at nararating ang malasakit. Para kay Senator Bongo, ang ating Mr. Malasakit, bisyo ang more serbisyo. Ipanaw Sambayanan Party List. Tumitindig para sa karapatan ng mga katutubo, maralita at bawat Pilipinong nangangailangan ng kalinga at pag-asa. Ipanaw Sambayanan Party List. Ang pinakamatapang na boses ng mga Pilipino. Sama-sama para sa pag-asa ng bayan. Simulan natin ang bagong bukas. Number 18 sa balota. Ipanaw Sambayanan Party List. This is SMNI News Channel. Truth. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram. Usapang Pamayanan. Saganang Mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Biyernes po ngayon. Masayang Biyernes sa inyong lahat. Masayang Biyernes, Nelson. Masayang Biyernes, Jen. At masayang Biyernes sa lahat ng ating mga kababayan na nakahinga na ng maluwag dahil wala na hong mga bagyo. Ha? Ito lang yung weekend, Jen. Wala na tayong ulan, wala nang bagyo. Graduate na ho tayo sa bagyo. Ayan. Pero ang bagyo ng buhay, nandyan pa rin. Hindi may iwasan. Ha? Palaging meron yan. Sapagkat Biyernes po ngayon, ang request po ninyo, ito na. Kong Dante Marcoleta. Kong, masayang Biyernes po sa inyo. Ba't nire-request pa Pag Biyernes naman, talaga namang nandito. Kasi daw minsan, maraming nagre-request sa inyo. Pumunta sa kanilang lugar, ganun ho. Kaya dinadagsa tayo ng maraming request na andito kayo lagi. Baka na hindi naman ganyan Kunwari ka lang. Wala lang tayong disabled pa yung ating reactions Kaya, yun na nga, kaya paano nating masasabi na may mga reaction na ganyan? Baka ako kayong dalawa lang, mapag-imbento kayo. Hindi po, alam na ng ating mga tingapanood yan, Kong. Magandang hapon po sa inyong lahat, na ating mga kababayang sumusubaybay. Sana po ay makapagtiyaga kayo hanggang mamayang alas 6 kung ano man po ang aming mapag-usapan dito. Ayan. Ayan, marami tayong mga inihandang maiinit na issue. At teka lang, bago lang tayo dumako sa mainit na issue sa ating bansa, Kong,
pinag-uusapan, di ba nabanggit mo kayo ng Nelson, yung ating kababayan, ito, ilang administrasyon na ang humihiling na ito ay mapauwi sa ating bansa, bagamat nakatulan ito, ang hatol sa kanya sa Indonesia ay death penalty. Nakatakda na dapat itong bitayin noong nakalipas, pero hindi po natuloy at nagmamakaawa tayo na kung maaari, makulong